Praise be the name of Jesus. Hallelujah. Meron po tayong programa ngayon sa atin pong live streaming, ang programa ng Bread of Life. At ito po ay muling sasaimpapawid upang tayo po ay abutin at dalhan ang mabuting balita mula sa ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Sa iyong Espiritu, kanta ng hallelujah. Ika'y sinasamba, hindi ka man lumulubog sa'yo. Sa iyong kapangyarihan. Amen. Yes, Lord. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, buong puso po kami lumalapit na may pagpapakumbaba sa bawat pagkukulang, kamalian, kasalanan, inisip namin, sinalita, ginawa, sa lihiman o sayag. Pagpaumanhin mo kami at patawarin, Panginoon. At hayaan po ninyo na sa umagang ito, kami po ay muli makapag-aral ng iyong salita. Samahan po ninyo kami. Ang Espiritu ng pagkaunawa, Panginoon, ay isugo po ninyo sa lahat ng aking mga taga-subaybay at taga-pakinig sa programa ng Bread of Life. Dalayan ko, Panginoon, ang iyong mga salita ay maging buhay na binhi, na ang bawat taga-pakinig ay maging katulad ng isang matabang lupa, na kapag ito po ay kanilang narinig, ito'y katulad ng isang buhay na binhi na tutubo, lalago, mamumunga, at mapaparangalan ang iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pong patuloy na paggabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Purihin ka, aming Diyos, sa iyong katapatan at sa iyong kadakilaan. Luwalhati ng iyong banal na pangalan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Muli, good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa programa ng Bread of Life. So, akala ko po hindi po tayo makakapag-programa ngayon dahil tatawid po sana ako sa island, kaya lang ho ay may tao na po na pwede kong pagpadalahan ng gamot, kaya hindi na po ako ang tumawid at naipadala ko na lang po yung gamot sa aking tauhan na may sakit at doon sa apo ko na may sakit. At inisip ko na mas mabuti na ako ay bumalik agad sa aking home base dito po sa Daet para po makapag-programa po at maituloy natin ang ating pangangaral sa pamagitan po ng ating pong programang Bread of Life. At ngayong umaga ay bumati po tayo ng maalam na pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon area, sa NCR, sa iba't ibang church denomination, congregation, especially po sa mga kapwa ko kamanggagawang pastor, mga ebanghilista, missionary, at dyan po sa ministry po ng Shalom Catholic Charismatic Movement na pinangunahan ni Reverend Father Archie Guerreba. Good morning po mga kapatiran, kamanggagawa at mga co-preacher dyan sa Shalom. At gayon din po sa iba nating mga kaibigan at mga kapatid dyan po sa iba't ibang lugar po ng Metro Manila. Pagpalain po kayo ng Diyos at sa mga karatig lugar sa Cavite, Laguna, Bulacan at sa marami pang mga lugar ng Luzon. Mapagpalang umaga po ang pagbati ko sa inyong lahat at sa atin pong mga taga-subaybay at mga tagapakinig po dyan po sa Palawan area,
Pagpalain po kayo ng Diyos. Good morning po sa inyo at sa ganun din po sa mga taga Masbate. Good morning po saan man kayong lugar dyan sa Masbate. Mapagpalang umaga ang pagbati ko po sa inyong lahat. At sa ating mga taga-subaybay din po at mga tagapakinig, especially po dito po sa kinalalagyan kong lugar sa Bicol area, sa mga taga Camarines Norte, mga taga Labo at dito po sa Dait Camarines Norte at sa mga taga Naga, Albay, Sorsogon, Catanduanes, sa iba't iba pang lugar dyan sa Legazpi. Pagpalain po kayo ng Diyos at magandang umaga po, maray na aga sa Indogabos. At sa mga kababayan po natin din, mga kaibigan po natin dyan sa parte po ng Kabisayaan, Cebu City, dyan po sa lugar po ng Bohol, Negros, dyan sa Tacloban, Samar, sa marami pang lugar ng Kabisayaan, magandang umaga po sa inyo. At salamat po sa mga maagang naka-online, kay Dr. Dolores Labaro, kay Sister Merlita Tintino, at sa iba't iba pang mga kapatid natin na naka-online ngayon, kay Sister Rosalinda Anyanevo from Korea po, naka-online po. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa programang ito. Batiin din po natin ating mga kaibigan at mga kapatid na mga taga-subaybay po sa iba't ibang lugar po ng Mindanao. Siyempre, unahin po natin sa parte po ng Sultan Kudarat, sa Lambayong po, nandyan po Sister Merlita Tintino na tuwing umaga po ay sumusubaybay po sa ating programa. Batiin din po natin ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay po dyan po sa lugar ng Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, at ganun din sa mga taga General Santos City, dyan po sa Sarangani Province, dyan sa Pulumulok, dyan po sa lugar ng Cotabato City, sa Isulan, sa iba't iba pa pong lugar ng Kamindanawan. Isama na po natin ang mga taga Compostela Valley o taga Kumbal. At ganoon din po ang ating mga taga-subaybay po dyan sa Butuan City, dyan po sa Surigao, at sa iba't iba pang lugar sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, at hanggang Hulusulo ay bumati ho tayo sa lahat ng mga taga Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat, maayong buntag sa tanan sa mga Bisaya. Purihin po ang ating Diyos ng muli ngayong umaga. Narito po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, para po muli ay maghatid sa inyo ng mahalagang mensahe mula po sa salita ng ating Panginoon dito po sa programa ng Bread of Life. At syempre, huwag natin kalimutan ang mga tagapakinig, taga-subaybay po natin sa iba't ibang bansa. Diyan po sa Los Angeles, California, o sa parte po ng California, San Jose, Sacramento, San Francisco, Daly City, San Bruno, sa Oakland, sa Hayward, sa Fresno, sa iba't iba pang lugar ng California, USA, at sa iba pang lugar ng Amerika na nabot ng programang ito. Pagpalain po kayo ng Diyos at good morning po sa inyong lahat. At sa atin din po mga taga-subaybay at tagapakinig po, diyan po sa lugar po ng New Zealand, sa iba't ibang lugar ng New Zealand. Good morning po, o magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko sigurado kung anong oras diyan sa inyo. Ganon din sa mga nasa Singapore, sa mga kapatiran po natin dyan sa Canada, dyan po sa Australia, dyan po sa Japan, sa China, sa Hong Kong, sa Macau, sa iba't iba pang mga lugar, kasama na po sa Spain. Maaga ko pong nakita si Brother Marlon Pabilan, dyan po siya sa Madrid, Spain. At naka-online na din po siya. At sa iba pang mga taga-subaybay at tagapakinig po natin na hindi ko po nababanggit ang inyong mga lugar na kinalalagyan, ay maalala ko ang mga taga-Middle East. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, kababayan kong Pilipino dyan sa Saudi Arabia o sa iba pang lugar ng Middle East. At ganun din po sa iba pang mga bansa, hindi ko man mabanggit ang mga bansa na inyong kinalalagyan. Maalam na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. Ang ating pong programang Bread of Life ay muling sumasayang papawid para po magdala ng mabuting balita mula po sa salita ng ating Panginoon. At ngayong umaga ay kinagagalak ko po na iserve po sa inyo ang pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Simulan po natin ang aklat ng mga gawa, sapagkat ang aklat na ito ay punong-puno ng magagandang mensahe na makatutulong po para po patuloy tayong bigyan ng encouragement. Patuloy na mapalakas, mapatatag,
mapatapang tayo sa larangan ng ating pananampalataya. So, napakahalaga po nito sa kapanahonang ito dahil po talaga pong ang mga nangyayari, lalo na po yung paglaganap ng coronavirus, ito pong pandemic na ito, paglala ng krisis, pagkawala ng trabaho ng marami nating mga kababayan, ay talagang kailangan po natin ng karagdagang tapang at lakas ng loob para tayo po ay humarap sa masasabi nating matinding bagyo ng buhay na humahambalos sa apat na sulok ng mundo at nararanasan ng maraming tao ang kahirapan. So, ito po ay mapaghuhugutan natin ng lakas ang aklat ng mga gawa para tayo po ay magpatuloy sa kabila ng mga mabibigat na karanasan o mga pangyayari o pinararanas ng Diyos sa atin na atin pong pagdaanan. Sapagkat tayo pong mga nasa Panginoon ay naniniwala na ang lahat ay magagawa natin dahil kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Amen po. Amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ngayon po, buklatin po natin ang aklat ng mga gawa, kabanatang 1. Babasahin natin muna ang talatang 1 hanggang 8. Sabi po dito, Mahal na Teopelo, sinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubili na niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo nang magbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkakasama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, matatatag na ba? Itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sa verse 7, sumagot siya, mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Last verse, verse 8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y mga magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Pinagpala ang salita ng Diyos na atin pong binasa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang mga bagay po ng kasulatang binasa natin ay sinulat po ni Lucas. Si Lucas po ay hindi kabilang sa 12 apostoles. Pero siya po ay masasabi nating magaling na writer o manunulat. Pero ang pinaka-background at pagkatao ng sumulat ay isang doktor. At sabi ko nga, sa pagmiministeryo ng Panginoon, may kasama po siyang doktor. Hindi man siya ibinilang sa 12 apostoles, pero siya po ay naging kasakasama ng Panginoon. Kaya po, maayos niyang nailahad ang mga pangyayari at kasaysayan ng ating Panginoon. At sa bagay po ng kasulatan, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na kaya po nasabi na si Lucas ang sumulat ng aklat ng mga gawa sa dahilang pag binasa po ninyo ang sulat ni Lucas o doon mismo sa Book of Luke, kung ano yung introduction ng pagkasulat niya sa pasimula, ay ganoon din ang pagkakagamit ng kanyang salita sa pasimula ng aklat ng mga gawa. Kung atin pong tutunghayan, ay para po mapatunayan ninyo na siya nga ang sumulat. At importante po ito kasi na malaman natin yung background ng sumulat. Sabi po dito sa verse 1 ang aklat ng Luke, Kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. So pag tiningnan po ninyo ang aklat po ng mga gawa, verse 1, ang sabi doon, isinalaysay ko sa aking unang aklat
sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Alin yung tinutukoy niya dito sa aklat ng mga gawa na isinulat niya na unang aklat sa kanyang pagsulat kay Teopilo? So makikita natin na parehas na sabi, kagalang-galang na Teopilo sa verse 1 ng aklat ng Lucas, kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. So yung tinutukoy niya dito na unang aklat na kanyang sinulat ay ang aklat ng Lucas, at dito nga po sa aklat ng mga gawa ay ganun din ang pagkakagamit niya ng salita na ito po yung matibay na ang writer ng Book of Luke at Book of Acts ay isa. Yan ay si Lucas. At si Lucas ay isang doktor. Pero siya po ay naging manunulat ng ating Panginoon at kasama sa lahat ng kanyang mga lakad. Sapagkat hindi niya maisasalaysay ang buong pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo kung wala siya roon. Ang ibig sabihin, nandun talaga siya, laging kasama ng 12 apostoles. Kaya po, minsan tayo nakatingin lang dun sa 12 disciple, pero ang totoo, mayroong mga kasama sila na hindi po lantarang nahahayag, ay lalo na kung sila mismo yung sumusulat, at kumbaga sa ay hindi po ibinilang na kabilang sa 12, sapagkat bukod sa 12 kasama ng Panginoon, ay meron pa pong tinatawag na 72 disciple. So, hindi na po inisa-isa ang mga pangalan. Hindi natin alam kung kasama doon si Luke o marami pang iba. Ang importante po mga kapatid ay tama at totoo ang kanilang mga pagkakasulat. At talakayin na po natin ang ating mga dapat pag-usapan ngayong umaga dito sa aklat ng mga gawa. At sangayon kay Lucas na sumulat ng aklat ng mga gawa, ay kanya pong ipinapahayag sa mga una, pangalawa at sa mga sunod na talata ang kahalagahan ng tagubilin o habilin ng Panginoon. Alam mo ninyo, bagamat ang Panginoon ay hindi mamamatay o tapos na siyang mamatay at nabuhay na siyang magmuli at hindi na po siya mamamatay kailanman, siya po ay aalis sa kalagayang tao sa piling ng kanyang mga alagad, sapagkat siya aakyat sa langit at luluklok po sa kanang trono ng ating Amang nasa langit. At sa pagluklok niya sa kanyang marangal na trono doon sa kanyang kaharian sa kalangitan, ay mayroon siyang mahalagang habilin o tagubilin sa kanyang mga alagad. At ang habilin at tagubilin niya sa kanyang mga alagad ay patungkol po sa paghihintay sa darating na Espiritu Santo, na ang pangako niya, hindi ko naman talaga kayo iiwang mag-isa sapagkat susuguin ko ang Espiritu Santo na siyang magiging patnubay ninyo. Ayan. Kaya dito po, ito ay binanggit ni Lucas sa kanyang sulat, na kung saan ang sabi diyan, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat, sa verse 2 ng aklat ng mga gawa, chapter 1, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostolis na kanyang hinirang pagkatapos ng kanyang pagbabata. Ayan. At marami pang siyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon napatunayang siya'y buhay at napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At dito po, at samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Nagbabautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal, babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at apoy. Ayan. So dito po ay binabanggit ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, yung minsang ipinahayag niya sa kanyang mga alagad na hindi ko kayo iiwang mag-isa.
sapagkat bababa ang Espiritu Santo at siya'y magiging kasama ninyo, siya'y magiging comforter nyo, mang-alim nyo, siya'y magiging tagapagturo nyo. Saan po ba natin makikita ang bahaging yon na sinabi ng ating Panginoon? Si Juan naman po ang sumulat. Yan. Si Juan naman po ang sumulat, hindi po si Lucas. Patungkol po sa tagubilin na ang Espiritu Santo ay darating para maging kasama at patnubay ng mga alagad ng ating Panginoon. Iyan naman po ay makikita po natin sa aklat ng Juan chapter 14 na sa bahaging ito ng kasulatan, kung babasahin natin, ang sabi po sa 14:16, dadalangin ako sa Ama, 14:16 ng aklat ng Juan, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito yung Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at mananahan sa inyo. Yan. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Yan. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin na muli. Ayan. So, dito po mga kapatid, makikita natin na ang Panginoon ay mayroong tagubili na hindi naman niya iiwan talaga ang mga alagad para hindi sila mangulila. Sapagkat ipapadala niya ang Espiritu Santo. Na ang Espiritu Santo, alam po natin na ito po ay ikaatlong bahagi ng kabuuan ng pagka-Diyos. Nakilala natin bilang tatlong persona na ayaw naman pong paniwalaan ng marami na may tatlong persona ang Diyos. Kasi po, ang katotohanan tungkol sa Espiritu Santo ay may kasama pong hiwaga yan. Ngayon po, ay bigyan natin ng clarify yung patungkol po sa katotohanan tungkol sa tatlong bumubuo sa kabuuan ng iisang Diyos. Na ang Diyos po natin ay para pong katulad po halimbawa ng isang bansa na may tatlong lugar. Ano po yung tatlong lugar ng ating bansa? Luzon, Visaya, at Mindanao. Hindi po ibig sabihin kung may Luzon, mayroong nahiwalay na bansa. Kung mayroong Visaya, ito'y hiwalay na bansa. Kung mayroong Mindanao, ito'y hiwalay na bansa. Ito'y tatlong lugar ng isang malaking bansa. O, ganon din ang Diyos. Ang kabuuan ng isang malaking Diyos, God is a big, big God, ay mayroong tatlong lugar. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ako ikay pupunta sa Ama, pero mayroong maiiwan sa inyo na kasama. Makakasama pa rin ninyo ako sa pamagitan ng Espiritu Santo, ipapadala ko sa inyo. Ayan. Bakit kinakailangan ang Panginoon ay umakyat sa langit at ang Holy Spirit na lang ang ipadala sa mga mananampalataya o ipadala dito sa bawat isa sa atin? Kasi po, kung siya ay mananatili sa kalagayang tao na tulad ng inaakala ng mga alagad na sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, sabi ng mga alagad niya ay itatatag na ba ang kaharian ng Israel? O, tingnan po ninyo sa verse 6 ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 1. Sabi dito, kaya't nang magkakasama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Kasi nga ang Panginoon ay nabuhay na magmuli at 40 days na kasama ang mga alagad. At nung kasakasama niya ang kanyang mga alagad, ang isa sa mga tanong, itatatag na ba ang kaharian ng Israel? Dahil sa kaisipan ng mga alagad, nung mabuhay na magmuli ang Panginoon, ay mag-ahari na ito sa kanila. At siya yung magiging hari na ng Israel. Kaya sabi niya, itatatag ba ang kaharian ng Israel? So, iisip po ng mga alagad, ay parang katulad ng mga panahon ni Haring Saul, ni Haring David, ni Haring Solomon, na mayroong tatayong hari at siyang mamamahala sa bayang Israel. Eh sabi ng Panginoon, ang sagot niya ang sabi doon sa verse, okay, tingnan po natin sa verse 7.
Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangang malaman ninyo kung kailan iyon. Oh. Ang sagot ng Panginoon doon sa tanong, itatatag na ba ang kaharian ng Israel? Sapagkat iniisip nila, maghahari na si Jesus parang katulad ng paghahari ni King Solomon o ni Haring David. Ang sabi ng Panginoon, ang sagot, ang sabi diyan, may itinakda ang Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. Hindi ninyo kailangang malaman kung kailan yon. So, ibig sabihin, hindi iyon ang purpose ng pagkabuhay niyang magmuli para po manatili dito sa lupa at maging kasama ng kanyang mga alagad. Dahil alam ng Panginoon na kung siya ay mananatili sa kalagayang tao at maghahari siya bilang hari ng Israel, ay magkakaroon ng malaking problema ang lahat ng mga mananampalataya na magiging mananampalataya o makukonvert yung mga believers sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit po? Kung may kailangan ka kay Jesus at si Jesus ay nasa kalagayan bilang tao at naghahari, alibawa po doon nga po sa Israel, ay kung mayroon kang kailangan, ay kailangan mong magsadya sa Kanya. At then po, marami pong mga may sakit, marami pong mga may problema, marami pong mga inaalihan ng demonyo, at iba't iba pang mga nakakaranas ng mga depresyon, problema, na nagsasadya sila kay Jesus para maranasan nila yung kagalingan o himala na gusto nila. Kailangan ng personal appearance. Bagamat may mga ilang gumaling na hindi na nagkaroon ng personal appearance ang Panginoon. Mayroon lang mga lumapit, inilapit sa Kanya, katulad ng pinuno ng bayan na lumapit lang at sabi, oh, puntahan mo naman yung anak ko at pagalingin siya sa sakit niya. Sabi ng Panginoon, ngayon din magaling na siya. Hindi siya pumunta doon sa lugar ng may sakit, pero gumaling yung may sakit. Pero po, sa katotohanan, maraming mga may sakit ay kinakailangan na personal na umapir ang Panginoon o personal na lapitan ng Panginoon. Kung siya nasa kalagayan, siguro po, malaking sakit ng ulo, kukuha ka ng passport, gagastos ka para po. Paano po ngayon ang magiging solusyon para matugunan ang iyong problema? Ayan po ang matinding katanungan natin. So, kailangan ipadala ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu, sapagkat kung banal na Espiritu ang aaper sa mga tao at makakasama ng tao, kahit nasa ang lugar kayo, sapagkat ang Espiritu ay katulad ng isang hangin, na kahit saang dako kayo ay mayroong hangin. Pwede kayong katagpuin ng Diyos, kaya yung sinasabi, saan man nagkakatipon ang 2 o 3, o kung magkaroon ng sabay-sabay na pagtitipon, lalo na kung araw ng linggo, dahil siya ay nasa kalagayang Espiritu, ay kaya niya kayong katagpuin, kaya niya kayong i-fellowship, o kaya natin siyang maka-fellowship, dahil siya ay nasa kalagayang Espiritu. Kaya po, iyan ay sabi ng Panginoon, ang pag-akyat ko at pag-alis ko sa ikabubuti rin ninyo. Kung hindi ako aalis, hindi bababa ang Espiritu Santo. At pag hindi bumaba ang Espiritu Santo, wala kayong magiging patnubay. At yan nga po, walang magiging tagapagturo, walang magiging tagapagpaalala. So, ito yung mahalagang papel ng Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga kung si Kristo'y mananatili sa kalagayang tao at maghahari sa isang lugar, paano yung mga nasa Pilipinas, paano yung mga nasa Amerika, paano yung nasa Europa, sa iba't iba pang bansa, kung ang Panginoon ay mananatili sa kalagayang tao, sa isang lugar lang siya pwedeng puntahan. Pero dahil sa siya ay nasa kalagayan na ang Espiritu Santo niyang ipinadala sa kanya mula sa sinapupunan ng Ama at mula sa kanya, saan mang dako lugar naroon ang mga tao, kaya niya itong i-fellowship, pwede natin siyang lapitan, pwede niya tayong katagpuin, pwede natin siyang maranasan, sapagkat siya ay Espiritu na kung paano ang hangin sa bawat dako at 4 na sulok ng mundo ay mayroong hangin, ay gayon din ang Panginoon, ay kaya niya tayong katagpuin saan mang dako lugar tayo. Hindi man natin siya nakikita, pero mararamdaman natin siya, sapagkat ang Espiritu walang laman, walang buto, walang anyo, walang kulay, walang anumang paglalarawan na pwedeng ibigay. Subalit ang banal na Espiritu ng Diyos ay buhay at totoong makapangyarihan, at ito ay kasama sa ikatlong persona o bahagi ng pagka-Diyos ng kabuuan ng Diyos, at ito ay ipinadala sa bawat mga mananampalataya na ang sabi dito, susuguin ko ang Espiritu Santo, siya ay magiging kasama at magiging patnubay ninyo. Ang sabi po ng banal na kasulatang binasa natin. At ang sabi po dito sa bahagi pa po ng kasulatan sa verse 26,
Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So nagtuturo ang Holy Spirit, nagpapaalala ng mga katotohanan at mga katuruan ng ating Panginoon, sapagkat yan ang malaking problema natin ngayon, yung sakit na pagkalimot. Pero kung ang Holy Spirit ay nasa atin, mayroong laging nagpapaalala sa atin ng lahat ng mga bagay na sinabi ng Panginoon. Ako, kahit na minsan hindi ko masabi yung eksaktong verse, pero yung kabuuan ng pangungusap ng sinabi ng Panginoon ay laging inire-reveal sa akin ng Holy Spirit, at dahil nga ang kanyang salita ay binabada natin at binasa natin ng mahabang panahon, pinag-aralan natin at dumalo tayo sa maraming mga pag-aaral, mga seminar patungkol sa mga katuruan ng ating Panginoon. Kahit po minsan hindi ko na matandaan yung date kung kailan ko yung narinig, kung kailan ko yung napakinggan, pero ipinapaalala sa akin yung mga aral at mensahe ng Panginoon na mga naituro na akin pong naaral, na akin din pong nabasa sa banal na kasulatan. Bakit po? Yun po kasi yung papel ng Espiritu Santo. Siya ay maging tagapagpaalala. At minsan po, nag-iisip po tayo ng mga bagay na negatibo, ng mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos. May Holy Spirit na gumagawa ng conviction sa loob ng ating puso at nagpapaalala ng mga salita ng Panginoon upang malabanan natin ang mga negatibong kaisipan, ang mga udyok ng mga demonic spirit, para po magkaroon tayo ng resistance, mapaglabanan natin ito. Ang Holy Spirit po ang gumagawa nito. Kaya nga kung walang banal na espiritu na ipinadala at ipapadala, at walang Espiritu Santo na tatanggapin o tinanggap ang bawat mananampalataya, wala pong maging tagapagpaalala, at ang mga tao po, sakit po niyan pagkalimot. Marami pong mga tao makakalimot po sa Diyos. Kaya kung ang tao po nakakaalala at mayroon pong tinatawag na divine conviction sa loob ng puso nila, yan po ay papel ng Espiritu Santo na tinanggap ng bawat isa sa atin, na kapag ang Espiritu Santo tinanggap natin, ang role niya, ang papel niya sa iyo at sa akin, lagi siyang magpaalala. At hindi lang magpapaalala, kundi ang sabi doon, magtuturo din sa atin. Maraming mga katotohanan na minsan hindi natin alam, pero kapag ang Holy Spirit po ay nasa atin, siya po ang mag-guide sa atin para yung mga katotohanan yun ay malaman natin. Siya rin po ang mag-guide sa iyo. Ay, dapat magbukas ka lagi ng live streaming, makinig ka sa aking evangelist na si Rodrigo Bacos, sapagkat dyan mo maririnig ang mga pagtuturo, ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya sa pamagitan po ng ating pakikinig, sa pamagitan po ng patuloy na pagsubaybay natin sa programang ito, may mga kapahayagan ang Holy Spirit na pinagkakaloob sa akin, na aking inihayag sa pagtuturo at pangangaral ko dito po sa atin pong live streaming. Kaya mapalad nga yung mga taong tutok na tutok at babad na babad sa pag-aaral at lagi sumusubaybay sa programang ito ng Bread of Life, dahil talaga pong nai-educate sila, nadadagdagan ang kaalaman nila tungkol sa Diyos, lalong-lalo na sa katuruang ito patungkol sa kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga kung hindi po kayo laging nakikinig, hindi kayo nagbabasa, hindi kayo sumusubaybay sa programa na katulad ng programa ng inyong lingkod, ang ating pong kaalaman ay magiging limitado. Hindi po tayo lalago sa kaalamang espiritual, sapagkat ang mga katuruan na gustong ipahayag ng banal na Espiritu ay karaniwang inihayag niya sa kanyang mga lingkod na lalaki at babae na nagpapahayag ng kanyang salita, yung mga tao na kanyang pinahirap. Kaya nga po, ito po yung gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat. Tangkilikin ninyo ang mga programang katulad nito. Hindi lang po sa akin. Marami din pong mga nagtuturo at wala pong problema na marami tayong pinakikinggan. Huwag lang po yung mga taong kulto at yung mga taong hindi pinaghaharian ng banal na Espiritu. Bakit po? Ay maililigaw po tayo at may papahamak. Hindi po katotohanan ang ating matututuhan. Baka po tayo po ay malinlang, sapagkat nasusulat din na itong mga huling araw at huling panahon ito, ang mandarayang Espiritu ay kikilos at marami siyang ililigaw, marami siyang dadayain. Kaya po maging sensitive po tayo kapag po tayo ay nakikinig sa mga nangangaral, kapag po tayo ay nag-aaral, check natin mabuti kung yung sinasabi nito ay nakapaloob ba talaga sa salita ng Diyos, o ito'y nagsasalita mula sa kanyang sarili, o nagsasalita na kinuha lang yung kanyang sinasabi sa mga katang-isip o sa mga imbe-imbento lang. So, mahalaga po na tayo po ay mayroon din pong pagsusuri, sapagkat ang Espiritu Santo ay nagsasalita ng mga katotohanan sa mga tao po na kanya pong kinakasangkapan. Hindi naman po pwedeng ikaw ay natutulog o kaya nasa bahay mo, ikaw ay bigla ka makakarinig ng tinig, "Ako ang Holy Spirit, makinig ka." Wala kang makikita na ginagamit, ay baka tumakbo ka, matakot ka, sabihin mo may multo na.
So, ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa mga taong kinasiyan o pinapatnubayan niya sa mga taong pinahiran. Kaya nga sa aklat ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso 4:11 at the following verse, siya ay humirang ng mga apostol, ng mga propeta, evangelist, mga pastor, mga Bible teacher, at ito ay hinirang niya para po gamitin sa pagpapatatag at pagpapatibay sa kanyang iglesia. So, may mga tao na pinili at hinirang ang Panginoon na doon nangungusap ang banal na Espiritu para iparating ang mensahe sa atin, para ituro at ihayag sa atin ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nga po, mahalaga na ikaw ay laging nakikinig, lagi kang tumatanggap ng aral at pangaral ng mga mangangaral na pinahiran o kinasiya ng banal na Espiritu para po maghayag ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Ayan. So kung titingnan po natin, ay mayroon na pong tatlong mahalagang papel ang Espiritu Santo na binanggit ko, na siyang dahilan kung bakit mahigpit na itinagubili ng Panginoon. Huwag kayong aalis sa Jerusalem, kailangang matanggap ninyo ang Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo, una po siya, sabi niya, magiging patnubay nyo, magiging gabay nyo. Ibig sabihin, siya ang mag-guide sa lahat ng ating mga lakad, sa lahat ng ating mga balak. At kung tayo lagi sumasangguni sa Kanya, tulad ng sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan sa Aklat ng Kawikaan, sanggunian mo siya sa lahat ng iyong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ayan. So ang Espiritu Santo laging kasama at patnubay natin. Anumang oras tumawag tayo sa Kanya, nandyan siya, napapakinggan niya tayo dahil lagi siyang nasa atin. Ayan, ang banal na Espiritu ay patnubay, gabay natin, at hindi lang siya gabay at patnubay natin, siya din po ay comforter. Tinawag din po siyang mga aaliw o comforter, na kapag tayo mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan, ikinocomport niya tayo, binibigyan tayo ng lakas ng loob, binibigyan niya tayo ng encouragement. At yan ay nangyayari, minsan ginagamit kayo mga lingkod niya, mga tagapagsalita niya para tayo i-comfort. So, siya po ay patnubay, siya po ay comforter, siya po ay nagtuturo, siya po ay nagpapaala. 4 na puntos na po agad yan pala. Di ba? Siya po ay patnubay, gabay natin, siya po ay nagtuturo, siya po ay nagpapaalala. Napakalaga po ng papel ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Kaya nga kung hindi ka puspos ng Espiritu Santo, hindi ka pinananahan ng Espiritu Santo, wala ka sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu, kawawa ka. Sapagkat sa panahon na maraming mga pagsubok at problema na dumarating sa iyo, sino ang magkukumport sa iyo? Ang magkukumport sa iyo ay ang Holy Spirit. Yan. Kaya kung ang Espiritu Santo ay wala sa atin, madidepress tayo. Kaya yung mga Kristiyano na nadidepress, nawawala ng pag-asa, natatalo ng mga problema, wala kang Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit nasa iyo, ikukumport ka niyan. I-encourage ka niyan. Hindi naman yan direktang magsasalita sa iyo na i-encourage ka. Gagamit yan ng tao. Malay nyo, isa ako doon sa ginagamit ng Diyos para ikaw ibigyan ng encouragement. Glory to God. Kasangkapan lang ako at siya yung nangungusap sa aking labi. Amen. Amen. Para ikaw ay i-comfort. Ang Holy Spirit ay patnubay natin, ang Holy Spirit ay comforter natin, ang Holy Spirit ay nagtuturo sa atin, ang Holy Spirit ay nagpapaalala para hindi tayo makalimot. Yan. Para laging sariwa yung mga katotohanan at mga aral at mensahe na inihayag sa atin sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Ang Holy Spirit ang laging nagpapaalaala sa atin. Hallelujah! Glory to Christ Jesus. Kaya napakahalaga po ng papel ng Espiritu Santo sa buhay natin. At sa mga susunod na pag-aaral ay tatalakayin pa rin po natin kung bakit napakahalaga ng tagubilin patungkol sa Espiritu Santo. At alam po ninyo, gusto ko pong tuloy-tuloy yung pagtatalakay natin sa aklat ng mga gawa para po nang sa gayon ay lalo pong lumalim ang ating kaalaman sa salita ng Diyos at lalo na po sa mga katotohanan at papel ng Espiritu Santo sa buhay ng tao. Dahil dito po kasi sa Book of Acts, ito po yung papel na po ng Espiritu Santo na nung siya po ay dumating hanggang ngayon, ang Espiritu Santo ay kasama natin. Nung dumating siya nung Day of Pentecost, wala ng Panginoon, umakyat na sa langit, pero ang Espiritu Santo ay nananatiling kasama ng lahat ng mga mananampalataya. At yan nga, ang papel niya, patnubayan, gabayan ang mananampalataya, bigyan ng comfort, sila po ay
aliwin o sila po ay laging i-encourage, i-comfort kung may mga trials at problema sila. Sila po ay turuan at sila po ay paalalahanan. 4 na punto sa aking binigyang diin ngayong umaga. Kaya nga po, patuloy po kayo sumubaybay at bukas po muli sa programang ito ng Bread of Life ay pagpapatuloy po natin ang pagtatalakay sa Book of Acts na ang pangunahing binibigyang diin ng ating Panginoon bago umakyat sa langit ay ang tagubilin patungkol sa Espiritu Santo na dapat tanggapin ng mananampalataya. Dahil sa napakahalagang papel na gagampanan nito na mismong ang Holy Spirit ay mismong bahagi ng kanyang pagkadiyos mula sa sinapupunan ng Ama, mula sa sinapupunan ng Anak, at siya ay ipinadala bahagi ng pagka-Diyos at siya isang Diyos na gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa. At ngayon po, kung ano man po ang ating mga pangailangan at nais na ilapit sa Diyos, alam ko po, nandyan ang Holy Spirit, nakikita ka niya, naririnig ka niya, at alam niya kung anong pangailangan mayroon ka. At tayo po ay lumapit sa paanan ng ating mahabaging Diyos at tayo po ay manalangin. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Sambitlahin po natin o banggitin po natin ang ating mga prayer request at pangailangan na gustong ilapit sa Diyos. Nariyan po siya, nakikinig siya, kasama natin siya. Yes. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa pansamantalang pagtatapos ng programang ito at pagsasaimpapawid ng Bread of Life, kami po ay sama-sama at nanalangin na dumudulog sa iyong banal na harapan. Salamat, Panginoon, sa paksa na ang pinag-uusapan ay patungkol po sa kahalagahan ng Espiritu Santo, yung papel ng Espiritu Santo sa buhay namin mga mananampalataya. Salamat, Panginoon, na sinugo mong Espiritu Santo para ito pala ay maging patnubay at gabay namin sa lahat ng aming mga lakad. Sa tulad ng sinabi mong Panginoon, sanggunian ka namin sa lahat ng aming mga balak at kami yung itutumpak sa lahat ng aming lakad sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kaya nga ngayong umagang ito kami po ay sumasangguni sa iyo. Tinihingi po namin ang patuloy na pag-iingat at gabay ng iyong banal na Espiritu para kung ano man ang aming mga gagawin, ano man ang aming mga plano, ano man ang aming mga balakin sa aming pang-araw-araw na buhay. Patnubayan kami, Panginoon, upang huwag kami magkamali, upang huwag kami mapahamak, upang huwag kaming malinlang ng mandarayang Espiritu. Lord, patuloy namin itinatagubilin sa iyo ang aming mga sarili, ang lahat ng aking mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito. Lagi po ninyo kaming samahan at gabayan ng iyong banal na Espiritu at lagi kaming patnubayan sa matuwid na landas ng buhay. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na mag-comfort lalo na kung kami dumaraan ng mga pagsubok, may mga depresyon, may mga masasalimuot, masasakit na pangyayari na pinagdadaanan kami. Holy Spirit, comfort po ninyo kami. Lagi nyo kami encourage at bigyan ng lakas ng loob upang harapin namin ang bawat bagyo ng buhay na dumarating sa aming buhay. At nalangin din po kami, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan. O banal na Espiritu ng Diyos, patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming bigyan ng wisdom, ng knowledge, ng power, ng anointing. Alam po namin na ito ay nagmumula sa iyo. Lagi mo kaming palakasin ng iyong kalakasan. Lagi mo kaming, Panginoong, patnubayan upang lagi naming maintindihan ang iyong kalooban at huwag kaming mabuhay sa aming sariling kalooban. O banal na Espiritu ng kataas-taasang Diyos, huwag po ninyo kaming iiwan, huwag niyo po kaming hihiwalayin sapagkat wala kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Hallelujah. Banal na Espiritu ng kataas-taasang Diyos, patuloy po ninyo kaming paalalahanan. Kung kami po ay nakakalimot, may mga desisyon kami minsan, Panginoon, na hiwalay sa kalooban mo. Paalalahanan mo kami, ituro mo, ipaunawa mo sa amin kung ano yung nais mo, kung ano yung kalooban mo. Palakasin mo kami ng iyong kalakasan. Lagi mo kami, Panginoong, bigyan ng mga paalala at konviksyon, lalo na kung mali na po ang aming iniisip. Hindi po namin kayang mamuhay sa banal na pamumuhay unless na nariyan ka, Panginoon. Na kami ay iyong tulungan na kung ano ang kalooban at nais mo dyan sa langit ay magawa din namin dito sa lupa. Tulungan mo kami, Panginoon, at lagi mo kaming samahan. Tulad ng iyong pangako, ang iyong banal Espiritu ay aming patnubay. Ang iyong banal Espiritu, Panginoon, ay siyang aming comforter. Sinabi mo, Panginoon, na ang iyong Espiritu ay tagapagturo, tagapagpaalala namin. Kaya ang panalangin po namin, Panginoon, patuloy kaming mamuhay sa ilalim ng kapuspusan ng banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay patuloy na makapamuhay alinsunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita namin pinag-aralan sa umagang ito. At tunay nga, Panginoon, kasama namin itinataas sa panalangin ang mga prayer request at pangailangan ng bawat isa. Maaring ang ilan ay may sakit,
at sila po, Panginoon, ay nagnanais ng kagalingan. Ako'y nanalangin sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na iyong hipuin, abutin, katagpuin, saan mang lugar naroon sila. Alam ko po, hindi maikli ang iyong kamay, sapagkat ikaw ay nasa kalagayang Espiritu, kaya mong patagpuin saan mang dakong lugar ang aking mga taga-subaybay at tagapakinig. Tunay na sila po, Panginoon, ay iyo pong hipuin saan mang lugar sila, at anuman ang sakit nila, sakit man sa ulo, sakit sa puso, sakit sa bituka, sakit sa atay, sakit man yan sa baga, sakit man yan sa dugo, sakit man yan sa paa, sakit man yan na rheuma, arthritis, iyan man ay sakit sa utak, sakit sa mata, sakit sa tenga, sakit sa balat, lahat ng uri ng sakit, maging iyan ay coronavirus, anumang virus na nagdudulot ng sakit at karamdaman, sa kapangyarihan mo, banal na Espiritu, at sa kapangyarihan ng pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, sa pangalan ni Jesus Christ, ay aming nire-rebuke at sinasaway at pinalalayas ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, at aming dinideclare ang miracle, healing, and deliverance sa sakit at karamdaman yan, sa pangalan ni Jesus Kristo na bugtong na anak ng Diyos. Receive your healing in Jesus' name. Receive your healing. Hallelujah. At ako'y nanalangin din para sa spiritual healing, emotional healing ng lahat ng aking mga tagapakinig na nakakaramdam ng depresyon, na nakaramdam ng pagkabalisa, sino man sila, Panginoon, na may mga kabigatan na dinadala ngayon, na may matitinding bagyo ng buhay na kinakaharap. Tulungan mo sila sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon. Ibsan mo ang kanilang mga kabigatang ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. I-comfort po ninyo ang bawat isa. Palakasin sila ng iyong kalakasan upang ma-overcome nila ang mga unos sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. At anumang pangailangan, material man ito, Lord, naniniwala kami, ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pangailangan. Iunat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay. Give us some miracle, O Lord, upang padaluyin ang himala at pagpapala na kailangan ng bawat isa. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sa pangalan ni Jesu Kristong makapangyarihan sa lahat, na umakyat sa langit, pagkatapos ng mga tayo, ay 3 araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit at siya'y muling magbabalik. Kami nanampalataya na walang bagay na hindi mangyayari. Ang lahat ay may kasagutan sa pangalan ni Jesu Kristong bugtong na anak ng Diyos. At nanampalataya kami na ngayong umaga ay narinig mo ang aming mga dalangin at kinatagpo mo kami ayon sa aming pangailangan. Salamat din, Panginoon, sa mga salita ng buhay na aming natanggap at narinig. Salamat na kami pinagpala mo at patuloy na pagpapalain mula ngayon habang kami nabubuhay. Salamat, Panginoon, purihin ka at umaasa kami sa patuloy na pagsama at gabay ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Purihin ka, luwalhatiin ka sa iyong pinakamataas na kapurihan at karangalan at kadakilaan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Salamat, mahal na tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Bread of Life. Muli po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay nagpapaabot ng maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Patnubayan tayo lagi ng banal na Espiritu ng Diyos. Bukas pong muli sa programang ito ng Bread of Life sa ganito din pong oras. Muli tayo magsama-sama. Diyos mabalo sa Indogabos, mga tugang kong mga Bicolano, marhay na aga sa Indogabos. At sa lahat ng mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, sumaating lagi ang patnubay, pag-iingat at pagpapala ng ating poong may kapal. In Jesus' name. Amen.